Ngayong araw, ibubunyag ko sa inyo ang 5 maling gawi sa gabi na tahimik na nakakasama sa inyong kalusugan. Ako si Dr. Elena Santos at matututunan ninyo kung paano iwasan ang mga pagkakamaling ito at mayroon din akong solusyon para sa bawat isa. Sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na napaka-importante at mangyaring makinig ng mabuti dahil ang error number 2 at number 1, ito ang pinakadelikado sa lahat. At sigurado ako, ang error number 1, nandyan lang sa tabi ng inyong kama ngayon at hindi yan yung iniisip ninyo. Atensyon, kung nagigising kayo para umihi ng paulit-ulit sa gabi, ito ang ating error number 5. Nakakadesperate, hindi kayo makatulog, gising ng gising kayo, yan ang problema ng maraming tao. Pero ang hindi nila alam, may 2 o 3 dahilan kung bakit nangyayari ito at sasabihin ko sa inyo ngayon. Numero 1, mayroon ba kayong varicose veins sa binti o namamaga lang ang binti ninyo sa hapon? Kailangan ninyong malaman na doon nag-ipon ang maraming tubig. At ito ang nangyayari. Maraming tao, nagtatrabaho buong araw, umuuwi sa gabi na maga ang binti, kumakain ng hapunan, tapos humihiga na. Pagkahiga ninyo, ang tubig sa binti ninyo, unti-unting bumabalik sa dugo, sa puso at sa kidneys ninyo. At syempre, pagkatapos ng 2 o 3 oras na nakahiga kayo, magsisimula na kayong umihi ng paulit-ulit, gigising kayo. Ano ang solusyon? Itaas ang binti ninyo 2 hanggang 3 oras bago kayo matulog. Pwede ninyong gawin ito habang nakaupo sa upuan at ang binti ninyo nakapatong sa ibang upuan. O kaya naman sa sofa, medyo mababa tapos ang binti ninyo nakapatong sa mesita. Gawin ninyo ito ng 40, 50 minuto o hanggang 1 oras. Ang mangyayari nito, ang tubig sa binti ninyo magsisimulang bumalik sa katawan at kung gagawin ninyo ito 2 o 3 oras bago matulog, umihi na kayo bago humiga at hindi na kayo madalas gigising sa gabi. Pero ingat, dahil pag nag-ipon ang tubig sa binti ninyo, pwedeng may problema sa puso o sa kidney. Sa mga ganyang kaso, kailangan kayong magpatingin sa doktor, sa internist o sa nephrologist, yan ay napaka-importante. Maraming tao sa Quezon City, sa Makati, sa Cebu, lahat sila, pareho ang problema. Nagigising sa gabi para umihi at pagkatapos, hirap na bumalik sa tulog. Alam ninyo kung anong epekto nito. Hindi lang kayo pagod kinabukasan, pati ang blood pressure ninyo, tumaataas tuwing gigising kayo. Ang puso ninyo nabibigla, ang katawan ninyo nag-stress. Kaya napaka-importante na ayusin natin ito ngayon pa lang bago pa lumala. Ang pangalawang dahilan kung bakit kayo nagigising para umihi sa gabi ay dahil mali ang paggamit ninyo ng tubig. Ano ang sinasabi ko? Sinasabi ko ang isang napakasimpleng bagay. Tubig, dapat inumin ninyo buong araw mula pagkagising ninyo hanggang 2 o 3 oras bago kayo matulog. Ulitin ko, hanggang 2 o 3 oras bago kayo matulog, doon kailangan bawasan ninyo ang tubig na iniinom ninyo. Konting higop lang sa huling 2 o 3 oras bago matulog. Maraming tao, ano ang ginagawa? Nag-iiwan ng basong tubig sa tabi ng kama at bago matulog, iniinom nila ng buo. At syempre, 3 oras, 4, 5 oras pagkatapos, digising kayo ng 2 o 3 beses para umihi. Ang paulit-ulit na paggising, tumataas ang blood pressure. Nag-iiba ang metabolism ninyo, ang utak, ang puso, tumataas ang risk na magka-heart attack o stroke kayo. At yan ay hindi pa lahat dahil tumataas din ang risk na madulas kayo at mahulog. Isipin ninyo ito, madaling araw na, madilim, inaantok pa kayo, pupunta kayo sa banyo at bigla kayong madudulas. Marami na ang na-ospital dahil sa ganito. May kilala ako sa Cavite, si Lola Meding, 68 years old. Nagigising siya ng 3 beses kada gabi para umihi. Isang gabi, nagmadali siya, madulas sa sahig at nahulog. Bali ang kanyang wrist at ilang buwan siyang hindi makagalaw ng maayos. Lahat ng yan dahil lang sa paulit-ulit na paggising para umihi. Kaya please, tandaan ninyo ang sinasabi ko, bawasan ang tubig bago matulog. Ano ang suggestion ko? 2 o 3 oras bago matulog, konting higop lang ng tubig, huwag na kayong uminom ng marami. Dapat uminom na kayo mula pagkagising ninyo hanggang noon. Hindi ko sinasabi na huwag nang uminom ng tubig, sinasabi ko lang na bawasan bago matulog. At isa pang tip, kung kailangan ninyong gumising para umihi, mag-ilaw kayo. Huwag kayong maglakad sa dilim.
May nightlight sa Divisoria, sa Baklaran, mura lang yan, bili kayo at ilagay sa daan papuntang banyo. Atensyon niya yun para sa mga kumakain ng late at mabigat sa gabi, ito ang ating error number 4. Ano ang nangyayari? Kumain ng hapunan at diretso sa kama, pipilitin ang katawan ninyong magtrabaho ng ilang oras. Hindi ba't lohikal, kumain kayo tapos humiga agad? Ang pagkain ninyo nasaan? Sa tiyan ninyo na magtratrabaho ng puno. Ito ay magtataas ng acid reflux. Bukod dyan, ang bituka ninyo tatanggap ng pagkain at ang metabolism ninyo na alam ninyong mabagal sa gabi, pipiliting sumipsip ng asukal at taba. Ibig sabihin, ang cortisol ninyo tataas at yan ay magdudulot ng hindi magandang tulog. Kahit makatulog kayo, hindi maganda ang tulog ninyo dahil mataas ang cortisol, nasa stress kayo. Ito ay hindi lang nakakasama sa tulog, tumataas ang presyon, ang acid reflux, pero ang totoo, alam na natin ngayon na ang late at mabigat na hapunan, kaugnay ng pagtaas ng risk ng heart attack at stroke, bukod pa sa ibang problema. Marami sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Metro Manila, sa Davao, sa Iloilo, ang gabi lang ang oras para kumain ng maayos kasama ang pamilya. Umuuwi ng 7 or 8 ng gabi, kumakain tapos tulog na. Pero kailangan nating baguhin ito. Alam ko, mahirap pero kailangan para sa kalusugan natin. Ang nangyayari kasi, pag kumain kayo ng mabigat, halimbawa, adobo, lechon kawali, o kahit simpleng pritong isda na maraming kanin, tapos humiga kayo, ang tiyan ninyo, magtratrabaho buong gabi. Ang asido sa tiyan ninyo, aakyat sa lalamunan at yan ang acid reflux. Masakit yan, nakakagising yan, at kung paulit-ulit, pwede pang magdulot ng mas malubhang problema sa lalamunan ninyo. Bukod pa dyan, ang pagkain na puno ng taba at asukal, habang natutulog kayo, hindi maayos na natatrabaho ng katawan ninyo. Kaya ang taba, nag-ipon, tumataas ang cholesterol, tumataas ang asukal sa dugo. Ang cortisol hormone, yan ay stress hormone, tumataas din yan. At pag mataas ang cortisol, kahit tulog kayo, parang gising pa rin ang katawan ninyo sa loob. Hindi kayo nagpapahinga talaga. Kaya maraming tao natutulog ng 8 oras pero pagkagising pagod pa rin. Bakit? Dahil hindi quality sleep ang nangyari. Ano ang solusyon? Kumain ng hapunan at least 2 oras, 3 kung kaya ninyo bago matulog. Ito ay magpapahintulot na ang tiyan ninyo, wala na ang pagkain at ang bituka ninyo natapos na ang malaking parte ng trabaho. Ang cortisol ninyo bababa na at matutulog kayo ng mas mahusay. Pero hindi lang tungkol sa pagtulog, kundi magpapahinga kayo ng mas mabuti. Kung hindi talaga kayo makakapaghapunan ng maaga, okay lang pero gawing light meal. Huwag heavy, huwag maraming taba. Halimbawa, sa halip na maraming ulam at kanin, bawasan ang kanin, dagdagan ang gulay. O kaya, lugaw na lang sopas o prutas. Simple lang basta huwag mabigat. At isa pa, after kumain, huwag agad humiga. Maglakad-lakad muna kayo sa loob ng bahay, kahit 0 to 15 minuto lang. Ito ay tutulong para gumalaw ang tiyan ninyo at hindi masyadong mabigat ang pakiramdam. Ang error number 3, magugulat kayo at ito ay tungkol sa mga taong natutulog sa delikadong posisyon, lalo na sa ilang kondisyon. Halimbawa, mag-ingat kung natutulog kayo na nakatihaya, lalo na kung may sobrang timbang kayo o may acid reflux. Ang pagtulog na nakatihaya, maaaring mas lumala ang paghilik ninyo. At may mga tao na hindi lang humihibik, kundi ang mga asawa nila, sinasabi nila, ang asawa ko, tumitigil ang paghinga saglit, tapos bumabalik ang paghinga at may kakaibang tunog. Ito ay tinatawag na sleep apnea. Pwede ninyong hanapin o isulat sa comments at ikukwento ko pa. At ito ay napakadelikado dahil naapektuhan ang buong circulatory system ninyo, tumataas ang presyon, at tumataas ang chance na magka-heart attack kayo, stroke, o mga problema sa sirkulasyon. Bukod dyan, ang mga taong may ganito, hindi gumaganda ang pahinga nila at alam ninyo, ang hindi magandang tulog, tumataas ang risk ng mga malubhang sakit. Alam ninyo ba na ang sleep apnea, napakalaganap dito sa Pilipinas? Maraming tao, hindi alam na mayroon sila nito. Akala nila normal lang na humihibik ng malakas. Pero hindi normal yan, lalo na kung may pagtigil ng paghinga. May kilala ako sa Pampanga, si Mang Nestor, 70 years old. Sabi ng asawa niya, natatakot ako kasi parang namamatay ang asawa ko tuwing natutulog.
Tumitigil ang paghinga niya ng ilang segundo tapos bigla siyang hihinga ng malakas. Nag-test sila at totoo nga, mayroon siyang severe sleep apnea. Pinagamot sila at ngayon, mas maayos na ang tulog niya, mas mababa na rin ang blood pressure niya. Kung humihibik kayo ng malakas at lalo na kung sinasabi ng asawa ninyo na tumitigil kayo ng paghinga o may kakaibang tunog, magpatingin kayo sa sleep specialist. Huwag ninyong baliwalain ito dahil pwede kayong mamatay sa tulog dahil dito. Bukod dyan, ang posisyon na yan, tumataas ang risk ng acid reflux, lalo na kung may sobrang timbang kayo at kumain kayo bago matulog. Isa pang posisyon na hindi masyadong maganda at maraming tao ang gumagamit nito ay ang pagtulog na nakadapa. Alam ninyo, may mga special na curves ang spine ninyo, ang gulugod ninyo, at kapag natulog kayo na nakadapa, nag-iiba yan at nadudulot ng sakit sa likod, lumalala ang tulog ninyo at nasasaktan ang spine ninyo. Maraming tao, nagigising na masakit ang liig, masakit ang likod at hindi nila alam dahil sa posisyon nila ng pagtulog. At sasabihin ninyo, Doktor, pero ano ba ang tamang posisyon para matulog? Okay, para sa karamihan ng mga tao, ang pinakamahusay na posisyon ay sa kaliwang bahagi na may unan sa gitna ng mga binti ninyo. Ang posisyon na ito may napatunayang benefits para sa acid reflux, binabawasan ang reflux para mas mahusay ang daloy ng dugo sa puso. Ang mga buntis din, mas mahusay ang tulog sa posisyon na ito at bumubuti ang paghilik at quality ng tulog. Hindi ko sinasabi na nawawala pero bumubuti. Lalo na kapag may unan kayo sa gitna ng binti, yan ay lubhang nakakabuti sa alignment ng spine ninyo. Bakit sa kaliwang bahagi? Kasi dyan, ang puso ninyo mas madali tumanggap ng dugo. Ang anatomy ng katawan natin, ganyan ang design. At ang tiyan ninyo din, pag nasa kaliwa kayo, ang acid hindi masyadong umaahon sa lalamunan. Ngayon, may isang susi. Napaka-importante na matulog kayo sa posisyon na kaya ninyo. Ano ang sinasabi ko? May mga tao na nanonood ng video na ito at sinasabi, Doktor, matutulog na lang ako sa kaliwang bahagi palagi. Kung hindi kayo makatulog sa kaliwang bahagi, edi hindi gumagana ang posisyon na iyan para sa inyo. Hanapin ang mas mabuti para sa inyo. Kaliwang bahagi, kanang bahagi, huwag masyadong nakatihaya at nakadapa, kung kaya ninyo, iwasan. Subukan ninyong maglagay ng unan sa gitna ng binti ninyo. Yan ay malaking tulong sa spine ninyo. At isa pa, huwag masyadong mataas ang unan sa ulo ninyo. Dapat sakto lang para ang leg ninyo straight, aliin sa spine. Maraming tao, gumagamit ng 2 o 3 unan, kaya ang liig, nakayuko at pagkagising masakit. Atensyon na yon dahil ang huling 2 error, ang pinakadelikado. Ang error number 2 ay ang pagtayo ng biglaan. Kung higit 60 years old kayo, o diabetic, o umiinom ng gamot para sa presyon, ang payo na ito ay napaka-importante at delikado para sa inyo. Sabihin ninyo sa comments kung nangyari na sa inyo ito. Nagising kayo, tumayo at hilo, malabo ang paningin, pakiramdam ninyong mawawalan kayo ng malay. Hindi kayo makalakad ng maayos, parang nahihilo kayo. Yan ay tinatawag na orthostatic hypotension at nadudulot yan ng pagkahulog, bali at bugbog sa ulo sa mga matatanda. Nangyayari ito lalo na kapag tumayo kayo ng biglaan dahil sa ilang dahilan. Una, dahil ang mga matatanda, lalo na ang mga diabetic o ang mga taong umiinom ng gamot para sa presyon, lalo na kapag bago pa lang nagsimula, hindi perpektong nakokontrol ang presyon nila. At kapag tumayo kayo, lahat ng dugo, dahil sa gravity, syempre, pupunta sa binti ninyo. Ang puso ninyo, ilang segundo bago bumalik ang sapat na dugo, at ang ilang segundong yan, bumababa ang dugo na pumupunta sa utak ninyo, at yan ay nagdudulot ng hilo, malabong paningin, o kahit mawalan kayo ng malay. Bukod dyan, tandaan na pagkagising inyo, dehydrated kayo dahil mahabang oras na kayong hindi uminom ng tubig at natulog kayo. 8, 10 oras kayong tulog, walang tubig na pumasok sa katawan ninyo. Kaya medyo kulang ang dami ng dugo at kapag tumayo kayo, mas lalo pang bumababa ang presyon. Alam ninyo kung gaano karaming seniors ang nahuhulog dahil dito. Sa Philippine General Hospital, sa Veterans Memorial, sa lahat ng ospital, libo-libo ang naoospital dahil sa pagkahulog sa umaga. May kilala ako sa Taguig, si Lola Corazon, 72 years old. Gumising siya ng umaga, tumayo agad, nahilo, bumagsak at tumama ang ulo sa gilid ng kama. Bleeding sa utak, nagkoma siya ng ilang araw.
Buti na lang gumaling pero ilang buwan bago siya bumalik sa normal. Lahat ng yan dahil sa pagtayo ng biglaan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, i-apply ang rule ng 20 hanggang 30 segundo. Ito ay simpleng tuntunin. Magising kayo, umupo sa kama, igalaw ng konti ang dulo ng mga paa, ang mga braso, activate ng konti ang katawan ninyo. Kung may basong tubig kayo sa tabi ng kama, simulan ninyong inumin na. Magbilang hanggang 20, tapos tumayo kayo at maghintay ng 5 hanggang 10 segundo. Ang hilo, medyo matagal bago dumating. Kung sa 5 o 10 segundo, hindi dumating ang hilo, doon pa lang kayo magsimulang maglakad. Maniwala kayo, ang detalyeng ito na sinasabi ko, pwedeng makaligtas ng buhay at makaiwas ng aksidente. Isa pang mahalagang detalye, huwag kayong maglagay ng mga karpet malapit sa kama ninyo. Napakadalas na matapakan ang karpet, madulas at mahulog. Iwasan ito kung matanda na kayo. Mangyaring marami, nabali, nahulog o nabugbog dahil lang sa simpleng detalyeng ito. At isa pa, mag-ilaw sa gabi. Kung kailangan ninyong bumangon para umihi, mag-ilaw. May nightlight, bili kayo, mura lang yan. Ilagay ninyo sa sahig sa daan papuntang banyo. Maraming aksidente nangyayari sa dilim. Huwag kayong magtipid sa ilaw, mas mahal ang ospital. Pero okay, dumating na tayo sa pinakadelikadong error at para sa akin, isa sa pinakakaraniwan sa lahat. Yung boteng yan sa tabi ng kama ninyo na iniinom ninyo matagal na at ito ay gamot para makatulog. Nasanay na kayo ilang taon na uminom nito, hindi na kayo makatulog kung wala ito. Binigay sa inyo ng kapitbahay, tiyuhin, pinsan, o doktor na minsan nagsabi kayo na may insomnia kayo, sinabi uminom nito. At tuloy-tuloy na kayong uminom forever. Ibig sabihin, umiinom kayo ng pills para matulog, hindi ninyo kailangan at hindi ninyo alam ang panganib nito. Maraming matatanda, umiinom ng diazepam, alprazolam, clonazepam at hindi alam ang dami ng side effects nito. Halimbawa lang, addiction, hindi kayo makatitigil, kapag tumigil kayo, hindi kayo makakatulog. Tolerance, kailangan ninyo ng mas mataas na dose para makatulog pa rin. At ang pinakamasama, kahit na makatulog kayo, naaapektuhan ang quality ng tulog ninyo. Kahit nakatulog kayo, ang utak ninyo, hindi gumaganda ang pahinga, hindi umaabot sa lahat ng stages ng tulog. Alam ninyo ba na ang sleeping pills, hindi kayo pinapatulog ng natural? Pinipilit lang nila ang utak ninyo na mag-shutdown, pero ang brainwaves ninyo, hindi pareho ng natural na tulog. Kaya kahit natulog kayo ng 8 oras, pagkagising parang 4 oras lang ang tulog ninyo. Pagod pa rin kayo. At isa pa, ang sleeping pills, lalo na ang benzodiazepines, yan ay nakaka-relax ng muscles ninyo, kaya tumataas ang risk ng sleep apnea. Nag-relax ang lalamunan ninyo, nagsasara at tumitigil ang paghinga. Delikado yan lalo na sa seniors. Maraming tao, sinasabi, umiinom ako kasi kung hindi ako makakatulog. Gusto kong malaman ninyo na ang gamot na ito, tumutulong na makatulog, pero hindi kayo nagpapahinga ng mabuti. Nag-iba ang stages ng tulog ninyo at kung ginagawa ninyo yan ilang taon na, mas masama pa. Ito ay tumataas din ang possibility na humihibik kayo o magka-apnea, katulad ng sinabi ko kanina, at tumataas ang possibility na kinabukasan ang utak ninyo malabo, nalilito at mabagal. May term dyan, hangover effect. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa sleeping pills. Pagkagising ninyo, parang lasing pa rin kayo, hilo, malabo ang isip. At yan ay nagdudulot ng falls, ng aksidente, ng pagkalimot. Maraming seniors, akala nila dementia na, pero hindi dahil lang sa sleeping pills na iniinom nila taon-taon. Ngayon, ang mga gamot na ito, hindi masama sa sarili nito. Ang masama, marami sa inyo, nagsimulang uminom ng hindi kailangan dahil may tao walang ingat na nagbigay sa inyo at tuloy-tuloy na kayong uminom forever. Mangyaring, sabihin ninyo sa comments kung kayo ito at anong gamot ang iniinom ninyo. Ano ang solusyon? Una, kung umiinom kayo ng matagal na, huwag kayong titigil lang bigla dahil siguradong hindi kayo makakatulog. At baka magka-withdrawal pa kayo. Anxiety, takot, panic, nanginginig, lahat yan pwedeng mangyari pag biglang tumigil sa sleeping pills. Kaya pumunta sa doktor, sabihin, Doktor, gusto kong subukang bawasan ang gamot ko. Ano ang pwede kong gawin ngayon? Ang doktor ninyo, gagawa ng plan, unti-unti kayong babawasan habang tinuturuan kayo ng ibang paraan para makatulog.
Bibigyan ko kayo ng 5 o 6 na mahalagang payo. Number 2, huwag kayong mag-self-medicate kung hindi kayo umiinom at ang doktor ninyo nag-propose nito. Tanungin ninyo, Doktor, para saan ito? Gaano katagal ako inom? Ito ba ang pinakamababang dose na kailangan ko? Kailan ako titigil? Yan ay napaka-importante. Ang mga gamot na ito para sa specific na sitwasyon, para sa isang araw o isang linggo sa specific na panahon, pero hindi para long term. Isipin ninyo ito na susunog ang kusina ninyo minsan bawat buwan, ilang taon na, at tuloy-tuloy ninyong pinapatay ang apoy. Walang sense yan. Ang kailangan ninyong gawin ay pigilan ang sunog. Sa case na ito, kailangan ninyong pigilan at gamutin ang insomnia, hindi patay-patay ng apoy lang na hindi makatulog. At ito ang ilang mabilis at praktikal na payo para sa natural na tulog. Subukang matulog palagi sa parehong oras. Ito ay mag-activate ng biological clock ninyo at magbibigay ng antok. Halimbawa, lagi sa 1:00 ng gabi. Kahit weekend, kahit holiday, 1:00 ng gabi, tulog na. Subukan din na gumising lagi sa parehong oras. Ang routine na ito ay napaka-importante. Ang katawan ninyo may sariling clock, tinatawag na circadian rhythm. Pag regular kayo, mag-adjust yan at natural na mag-aantok kayo sa tamang oras. Pagkagising ninyo, pumunta sa bintana at hayaan ang sikat ng araw na pumasok sa mata ninyo. Ito ay mag-reset ng bagong clock para matulog ulit sa 1:00 ng gabi. Halimbawa, ang liwanag ng araw, sinasabi sa utak ninyo, gising na, umaga na. At after 14 na to 16 na hours, automatic na mag-aantok na kayo. Iwasan ang mga stimulant sa gabi. Huwag kayong uminom ng kape o tsaa pagkatapos ng 2 o 3 ng hapon, lalo na kung mabagal ninyo itong ma-metabolize. May mga tao, kahit uminom ng kape ng 12 noon, gabi pa rin, gising pa rin sila. Kaya dapat alamin ninyo ang katawan ninyo. Kung sensitive kayo sa caffeine, uminom lang ng kape sa umaga, yan lang. Number 3, iwasan ang blue lights, screen ng computer, cellphone, at iba pa. O at least, i-activate ang night mode at subukang iwan yan 2 oras bago matulog. Since stimulate nito ang utak ninyo, na-excite, nag-aagrabyado, at syempre, hindi kayo makakatulog. Ang blue light, pinapatigil ang production ng melatonin, yan ay hormone ng antok. Kaya pag nakascreen kayo bago matulog, hindi lalabas ang melatonin at hindi kayo makakatulog. Kaya please, 2 oras bago matulog, iwan na ang cellphone. Magbasa na lang kayo ng libro, mag-pray o makipag-usap sa pamilya. Number 4, subukang pumili ng tamang posisyon para matulog. Kaliwang bahagi na may unan sa gitna ng binti. Number 5, pamahalaan ng mabuti ang stress. Lumayo sa toxic na relasyon, lumayo sa mga problemang hindi ninyo kailangan. Kung hindi ninyo makontrol, mag-occupy pero huwag mag-worry. Maraming seniors, ang problema, nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi nila kontrolado. Ang mga anak, ang mga apo, ang pera, ang politika. At dahil dyan, hindi sila makatulog. Kaya dapat matuto tayong mag-let go. Kung hindi natin kontrolado, hayaan na. Mag-pray na lang at magtiwala sa Diyos. Huwag uminom ng maraming tubig 2 o 3 oras bago matulog at huwag kumain ng late. At isa pa, gumawa ng relaxing routine bago matulog. Halimbawa, maligo kayo ng warm water, mag-massage ng paa, mag-listen ng soft music o mag-pray. Yan ay magsasabi sa utak ninyo, oras na para matulog. Mangyaring, huwag mag-self-medicate. Magpatingin lagi sa doktor. At alam ninyo, gusto kong sabihin sa inyo ng totoo. Ang tulog, hindi yan simpleng bagay lang na pwedeng baliwalain. Ang tulog, yan ang paraan ng katawan natin para mag-heal, para mag-recover, para maging malakas ulit. Pag natutulog tayo, ang brain natin nag-clean ng mga toxins. Ang heart natin nagpapahinga. Ang immune system natin nagre-repair. Kaya kung walang maayos na tulog, lahat ng sistema natin mag-suffer. Blood pressure tataas. Diabetes lalala. Puso mahihirapan. Utak mabagal. At ang buhay natin magiging mahirap. Alam ko, marami sa inyo ang daming pinagdadaanan. Ang hirap ng buhay, ang sakit ng katawan, ang problema sa pamilya. Pero please, huwag ninyong kalimutan na alagaan ang sarili ninyo.
Dahil kung hindi kayo mag-aalaga sa sarili ninyo, sino ang mag-aalaga sa inyo? Ang 5 errors na sinabi ko sa inyo ngayong araw, simple lang yan pero napaka-importante. Umihi ng paulit-ulit sa gabi, bawasan ang tubig bago matulog at itaas ang binti ninyo. Kumain ng late at mabigat, kumain ng maaga at gawing light ang hapunan. Mali ang posisyon, matulog sa kaliwang bahagi na may unan sa gitna ng binti. Tumayo ng biglaan, gamitin ang 20-30 second rule. At ang sleeping pills, kausapin ang doktor ninyo at unti-unting bawasan habang natututo ng natural na paraan para makatulog. Mga Kapilipino, kaya natin ito. Hindi tayo mag-isa sa laban na ito. Kung may tanong kayo, kung may gustong i-share, ilagay sa comments. Sasagutin ko ang lahat ng kaya ko. Sabihin din ninyo sa akin saan kayo nanonood ngayon. Taga Manila ba kayo? Cebu? Davao? Iloilo? Isabela? Saan man kayo, gusto kong marinig ang kwento ninyo. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ay share ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay na seniors din dahil alam ninyo, ang pinakamahusay na regalo na pwede nating ibigay sa isa't isa ay ang kaalaman. Ang kaalaman na makakapag-save ng buhay. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Sana matulog kayong mahimbing mamaya. Sana magising kayong masaya bukas. Ingat palagi mga mahal ko. Alagaan ninyo ang inyong sarili. At lagi ninyong tandaan, mahal kayo ng Diyos at mahal din kayo ko. Hanggang sa muli. God bless you all.